So ayun na nga guys, galing tayong Plaridel, Bulacan. Ang pinakamalapit na LTO sa amin ay LTO Bustos. Okay, at syempre malapit din sa amin yung LTO Giginto. Pero dito kasi mas malapit. Ito na yung pinakamalapit na LTO sa amin. So ngayon dito tayo ngayon pupunta. So ang pagkakaalam ko, bawal yata mag-video doon. Bibidyo na lang natin yung first step, second step, at mga kung ilang pang step. At ngayon nga pala ang oras ay 9:33 AM. Ayan, sa ating relo. Ayan, so ngayon check natin kung ilang oras ba ang travel natin simula Plaridel hanggang Bustos. Tapos from LTO hanggang sa matapos yung ating rehistro, check natin yung mga magiging oras. So, samahan nyo ako. Let's go! At ayun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Talampas, Bustos, Bulacan. Ayan, mga around 3 minutes nandito na tayo. At syempre shoutout nga pala sa mayor dito na si Mayor Juan. At ito po yung pinakamagandang kalsada dito, mga ka-budget meal. As you can see, napakaraming puno, napakasarap tignan at nakaka-relax talaga. At malinis ang kalsada dito sa Bustos. Shoutout nga pala sa mga taga Bustos dyan. Hello po sa inyo. Ayan, ang ganda guys, tingnan nyo ang lakas maka-relax, walang traffic, talagang yung takbo mo lang ay takbong 40. Yan kita nyo, napakaganda ng lugar kapag mapuno. Kaya nga sana dito sa atin sa Pilipinas ay ma-maintain natin yung meron pa rin mga puno. Iba kasi kapag maraming puno, malaki ang naitutulong nito sa may mga lugar. Kaya lalong lalo na sa mga binabahang lugar ay kailangan ng mga puno. So sige, biyahe pa tayo. Anong oras na? 9:37 from 9:33 sa Plaridel. Ayan guys, andito na tayo sa Barangay Tanawan, Bustos, Bulacan. Ayan linis pa rin ang kalsada, tsaka walang baha. So ayan guys, nasa LTO na tayo. Pasok na tayo dito. At ayan guys, alas 10, almost 30 minutes din ang biyahe natin papunta dito. So ito na nga pala yung LTO Bustos. Ayan, malawak siya. Malawak ang parking. Ayan malawak. Ayan na siya. So ngayon, ang first step natin ay punta muna tayo sa insurance. At ayan guys, syempre, prepare nyo yung ORCR nyo. Ayun lang muna ang atin dadalhin. Let's go! So guys, ito nga pala, one-stop shop. Punta tayo insurance. Ayan. So guys, yun na nga. Balik ulit ako dito sa ating kampo. Ayan, after ko dun sa insurance, kailangan pala ng 2 Xerox na CR. Kailangan din ng OR nyo. At yung pinaka-OR nyo, kinuha na nila kasi mapapalitan naman daw ng panibagong OR doon. So, ayun, pinag-Xerox tayo. So, ngayon kasi ang dala ko kasi original. So, ang ating insurance ay ginastos natin 1,250 mga ka-budget meal. So, ayun, mas mura daw sa Cebuana. Ayan, mga around mga 600 lang daw. Hindi ko alam, hindi ko pa natatry. Pero dito sa one-stop shop ay 1,250 ang insurance. So ngayon 1,250 na yung ating nagagastos. Pupunta naman tayo doon. Doon emission. Nako. Ang labo ng camera. Ayan. Ayan, emission. Buksan natin para makita nyo. Ayun. Sa emission testing. Doon na tayo pupunta. Okay? See you around. So ayan guys, nasa emission testing center na tayo. Ito kalaki LTO, yan. At yun yung kotse natin, yung Wigo. So ayan guys, nagpa-emission test na tayo. So ang aking nagastos dito ay 600 pesos. Ayan, bali yung insurance 1,250 plus 600 pesos dito sa emission. Ngayon magpo-proceed na tayo sa
mismong office ng LTO para sa ating rehistro. Yun lang naman ang kailangan. So dito nga pala sa emission ay kailangan nyo ng warning device kasi chinecheck talaga yan. And then kung ayos ba talaga yung kotse nyo, lalo na yung mga ilaw, check nila yan. At yung usok, kung nasa danger na ba o talaga nakakasama na sa baga ng mga tao. So kailangan nyo ng maayos na catalytic converter. Yun lang naman, no? Tapos, ano pa ba kailangan? Siyempre, yung mismong kotse at yung insurance kailangan nyo ipasa sa emission. Then, magpo-proceed na tayo doon sa mismong office ng LTO. Let's go! So, ayun guys, magpo-proceed na tayo doon. So, ayun guys, hindi ko na po pinakita yan sa loob ng mismong LTO office. Baka kasi bawal, baka. Hindi ko naman po sure, pero hindi na ako nag-video for the sake of privacy na rin nila siguro. So ngayon ito po na nakuha ko na yung rehistro. Ganito na lang pala siya kaliit. Ayan, ganito na lang. At ito po yung ating oras, 11:25. Nag-start tayo dito ng 10 o'clock. Sakto, 10:01 yata. Ayun, yung last nating pinakita simula nang tayo dumating dito. At natapos po siya ng 11:25. So talagang maglalaan tayo ng 1 oras at kalahati, which is good, no? At mabilis na. At yun po ay kasama na rin yung mga pila-pila natin doon sa emission, okay, at doon sa insurance, at dito po sa window 5 ay yung ating rehistro. Bali po yung akin pong rehistro ay eto, teka lang. Ayan. So ito yung breakdown natin. So meron tayong delinquent registration, which is kapag sumobra ka sa tinakdang buwan ng pagbabayad ng iyong rehistro ay may penalty ka na 800 pesos. Ang sakit. Okay, at yung pinaka normal registration niya ay 1,600 plus 10 pesos para sa legal research fee. Yun lang, no? Mga 1,600 lang pala to. So yung akin total ay 2,410. Yan, bali kanina 1,250 yung ating insurance. Tapos emission ay 600 plus dito po ay 2,410 kasama yung aking penalty. O yung sa inyo kung ala naman din kayong penalty, mga 1,600 lang. Ang gamit ko nga palang kotse ay Toyota Wigo na Gen 1 2017. Yan, ayun po. At sana po nag-enjoy kayo sa ating pagbaybay ng pagpaparehistro ng ating mga sasakyan. So paano? Mag-subscribe, share at i-like to. Ayun lang, no? 2025 na pagpaparehistro, inabot ng 1 oras at kalahati. Good job, LTO Bustos. Paano? See ya!